Ilang araw na lang, Semana Santa na. Puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. At live, mula sa EDSA North Avenue, makakasama natin si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang umaga, Susan. Nagbabalik tayo dito sa North Avenue Station ng EDSA Bus Carousel. 6:02 in the morning. Isa po ito sa mga bagong features na in-install dito sa mga stations ng EDSA Bus Carousel. Ang tinatawag nilang digital clock. Pero bukod sa oras, naglalagay din po sila dyan o pwede din sila maglagay dyan ng mga anunsyo. Halimbawa yan, nakalagay northbound, North Avenue. Naka-indicate dyan kung ano yung mga bus na pwede nang sakyan ng mga pasahero. Kung dito naman, yung may bago dating na bus, ito naman kasi yung southbound. At Susan, bukod sa karaniwang paghahandang ginagawa natin tuwing Semana Santa ay yung mga bus patungong probinsya. Pero ayon sa DOTR, kailangan ding bantayan yung mga matitirang bus. Dito naman sa Metro Manila, lalo't pinaghahandaan din po ang tigil operasyon ng MRT sa March 28 o yung Huwebes Santo hanggang sa araw ng Linggo, March 31. Pero dito po sa EDSA Bus Carousel, 24 oras pa rin, wala akong tigil ang magiging operasyon. Nakikita naman natin dito sa northbound lane, yung mga kawani ng DOTR. Ayan. Sinisiguro din po nila ang roadworthiness. Nagkakaroon sila ng mga mabilisang inspeksyon sa mga bus ng EDSA Bus Carousel. Yan ay para tiyakin pa rin ang road safety at roadworthiness ng mga bumibiyaheng bus dito sa EDSA Bus Carousel. Samantala, kaugnay pa rin po ng mga isinasagawang paghahanda ng DOTR para sa nalalapit na Semana Santa. Makakausap natin ngayon ang hepe ng Special Action Intelligence Committee on Transportation ng DOTR, Charlie Del Rosario. Sir, welcome back sa unang balita. Una-una, ito ho mga ginagawa natin ngayon. Karaniwan nga ho ang inspections natin ngayon sa mga bus terminal, mga paprobinsya. Pero tayo ho dito, sa bus carousel, nag-i-inspect tayo. Opo, dahil nga ho, sabi natin, hindi po natutulog ang batas trapiko. Tuloy-tuloy po yan. Dapat po roadworthy lagi ang ating mga sasakyan. At kung ang sasakyan natin ay roadworthy, dapat kompleto yung mga accessories niya. So walang pundido, walang flat, walang kalbong gulong. Dire-diretso tayo niyan. Ngayon ho, Miyerkules, 1 week from now, Miyerkules Santo na. Ano ho ang inaasahan natin magiging, kailan natin inaasahan ang peak ng Exodus o yung may pagbigat ng dali ng trapiko, pagbigat ng dagsa ng mga tao sa mga terminal? Actually, ni-inspect natin mag-umpisa yung movement ng ating mga mananakay. Volume yan, mag-umpisa na itong weekend. Pero ang pinaka nakikita naming volume would be by Tuesday or Wednesday. Okay. Kung saan yung uwian talaga mula sa mga opisina, papunta na, didiretso na sa mga bus terminals yan eh. So ang pinakamabilis na access talaga is itong EDSA Bus Carousel. Tapos ito pa yan, pag nagkaroon ng announcement na mag-half day, which usually happens, pag Miyerkules Santo, ayan na, mas mapapaaga pa ho siguro. Oo, yung kaya pagbigat ng traffic. Tama ka, Ivan, dire-diretso tayo dyan, nandyan tayo. At 24 oras tayong tatakbo. Sir, kayo ho ang hepe ng Special Action Intelligence Committee on Transportation, hindi na lang traffic, dati I-Act po kasi Ano naman ho ang sitwasyon natin sa ibang mga modes of transportation sa ating mga ports, sa port area, sa ating mga airport? Simulan po natin sa port area. Sa port area, nakita natin yung pagtaas ng volume ng mga pauwi. Mga 2 days ago, na-monitor natin na medyo nag-volume na dito sa ating mga pier, sa mga port area dito sa North Port natin. So, inaasahan na po yan na tuloy-tuloy na po hanggang pagdating po ng Miyerkules hanggang Huwebes Santo yan. Ang lagi nating pinapaalala kahit sa ang mode ng transportasyon, sana po trouble light lang tayo. Huwag naman natin bitbitin yung aparador natin. Para na rin naman sa convenience sa ibang mga mananakay. Sa mga airports po naman natin, kumusta ang sitwasyon? Ang airport natin, napansin natin yung influx na mga nagbabakasyon, incoming, inbound. Meron na rin pong pagtaas ng volume. Pero yun sa domestic, inaasahan na rin po natin by weekend, mag-umpisa na yan. Okay. Siguro naman sa mga dito sa maiiwan sa Metro Manila, ano na lang siguro yung paalala ninyo? Lalo na yung mga nakaasa sa pampublikong transportasyon pagdating po ng Holy Week. Opo, dito po sa EDSA Bus Carousel at lahat po ng pampublikong sasakyan,
maasahan nyo po na meron pong tatakbong mga pampublikong sasakyan. Wala hong magbabakasyon. Okay. Ang SAIC, CCOC po, ang kagawaran ng transportasyon, mga tauhan yan, nandito po tayo magbabantay, magpapatubad tayo ng batas trapiko dahil sabi nga natin, ang batas trapiko po ay hindi nagbabakasyon. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Charlie Del Rosario. Tulad nga po na nabanggit ni Sir Charlie, kahit halimbawa lumuwag yung mga kalsada natin sa EDSA, sumunod pa rin po tayo sa batas trapiko. Opo. Off-limits pa rin ang pribado dito sa EDSA Bus Off limits Carousel. pa. At saka, Ayan. dahil luluwag po ang EDSA, sabi nila pwede na magkarirahan. Pag nagkarirahan, sigurado po mahuhuli kayong lahat. Ayan, okay. Maraming salamat, Sir Charlie. Mga kapuso, yan po muna ang latest mula dito sa EDSA Bus Carousel North Avenue Station. Balik muna tayo sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.